Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bago mag-alas 7 ng gabi, ay dinampot na ni Sheena ang kanyang shoulder bag. Pupuntahan ko sa ospital si Wendy. Ikaw na muna ang bahala rito ha? Bili niya kay Abby. Yes, Ma'am Sheena. Tugon nito. Dapat sana ay noong hapon pa siya umalis para bisitahin ang kaibigan sa ospital. Pero nagbago siya ng isip at itinaon na dinner time na lang umalis para hindi na sila magtagpo pa ni Zeus sa restaurant. Bago dumiretso sa ospital, ay bumili muna siya ng mga prutas para kay Tita Tessie at family-sized pizza na paborito ni Wendy. Inaayos ni Wendy ang kumot ng ina nito nang dumating siya. Naroon na rin ang nag-iisang kapatid nitong si Tony. Ngumiti si Wendy pagkakita sa kanya. Nag-out ka na sa restaurant? Oo. Wala ka pa bang tulog? Umuwi ako kanina sa apartment nang dumating si Tony. Umidlip ako kahit 3 oras lang. Iniabot niya rito ang dala niyang pizza. Saka tumingin sa himbing na si Tita Tessie. 45 na ang edad nito. Kumusta si Tita? Umupo si Wendy sa isang silya paharap sa kama na kinahihigaan ng ina nito. Kaninang tanghali ay nagkamalay na siya. Iyak siya ng iyak, Sheena. Pero hindi pa niya alam na puputulin ng isang hita niya. Sabi ng doktor, wag ko na raw sabihin, baka makasama pa sa kanya. Napatango siya. Tuloy na ang operasyon ni Mami bukas ng hapon. Unti-unting tumulo ang mga luha nito. Lumapit siya rito at tinapik-tapik ito sa balikat. Palakasin mo ang loob mo, Wendy. At huwag kang iiyak sa harap ni Tita Tessie at baka mamalaya niya. Mabilis na pinahid nito ang luha. Sheena, malaking pera ang magagastos sa operasyon ni Mami bukas. Aabuti ng mahigit 60,000. I don't know what to do. Hindi sapat ang perang na itatabi ko. At kaunti lang din ang naitabi ni Mami na pera niya. Naipambayad na kasi lahat sa pinag-a-applyan ni Tony papunta sa Canada. Tumango siya. Sige, titingnan ko kung magkano ang may papahiram ko sa'yo, Wendy. Babalik ako bukas at dala ko ang pera. Kumapit ito sa baywang niya. Salamat, Sheena. Alam na ba ng boss mo ang nangyari? Tanong niya. Supervisor ito sa isang drugstore. Mahigit 4 na taon na rin ang nagtatrabaho ito doon. Dati ay nagsimula ito bilang sales clerk hanggang sa maabot nito ang kasalukuyang posisyon. Tumawag na ako sa boss ko kaninang umaga. Nakiusap ako sa kanya na magli-leave muna ako kahit 1 linggo at pumayag naman siya. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar sa kanya ang numero nakaregister sa screen. Hindi niya kilala kung sino ang tumatawag. Hello? Sabi niya. Hello, Sheena? Anang baritonong tinig sa kabilang linya. Kilalang kilala niya ang tinig na iyon. Pero napaka-imposibleng tumawag ito sa kanya dahil hindi naman ito alam ang kanyang number. Baka nagkakamali lang siya ng tinig. Sino po sila? Tanong niya. This is Zeus, Sheena. Sinasabi na nga ba niya? Napakunot noo siya at saglit na natigilan. Paano ito nalaman ang cellphone number niya? Nandito ako ngayon sa restaurant ninyo. Patuloy na sabi nito. I'm sad na hindi kita naabutan dito. Napatingin siya kay Wendy. May pagtatanong sa mga mata ng kaibigan niya. Nasa ospital ako. Dinalaw ko ang mother ng kaibigan ko. Sabi niya sa matabang na tinig. Yun nga ang sabi sa akin ni Abby. Huh? Feeling close ka na kay Abby? Babalik ka pa ba rito sa restaurant mamaya, Sheena? Hindi na. Tugon niya sa matabang paring tinig. Kanino mo nga pala nakuha ang number ko?
Ah, yun ba? Well, hiningi ko kay RD. Hope you don't mind what I did. Hindi niya tinugon ang sinabi nito. Look, may gagawin pa kasi ako. May gagawin pa kami ng kaibigan ko, Zeus. Oh, sure, Sheena. Bye. Nakasimangot na ibinalik na niya ang cellphone sa loob ng kanyang shoulder bag. Umupo siya sa upuang malapit sa kinauupuan ni Wendy. Sino yun? Curious na tanong agad nito. Hay nako, yung lalaki na isakay ko kagabi dahil naflatan ng gulong sa kalsada. Namilog ang mga mata nito. Really? Nakilala mo siya sa daan? Yes. Kaninang tanghali, isa siya sa mga bisita ni RD. Yung nag-celebrate ng birthday sa restaurant namin. What's his name? Gwapo ba? Zeus. Well, in fairness, gwapo naman. Wow! You mean, friend na kayo ngayon? Pinandilatan niya ito. No way! Anong no way? Tinatawagan ka na nga niya, no? Hello? Narinig mo naman na tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang number ko, di ba? May sumilay na nakalolokong ngiti sa mga labi nito. Zeus. Nice name. At gwapo pa. Wow. I'm not interested. Sambit niya. Tumawa ito ng mahina. I know, my friend. Ang gwapo ni Zeus, Ma'am Sheena. Kinikilig na sabi ni Abby. Kadarating lang ni Sheena sa restaurant. Dinala muna kasi niya ang pera na ipapahiram niya kay Wendy. Anong oras ba siya dumating dito? Tanong niya. Saglit na nag-isip ito. Siguro, after 10 minutes pagkaalis mo. Para nga siyang nadismaya nang sabihin mong kakaalis mo lang. Sumimangot siya. Pwede naman siyang kumain na wala ako, di ba? Ngumiti ito ng maluwag. Ang problema, mukhang ikaw lang ang sadya niya rito, Ma'am Sheena. Secondary na lang yung pagdi-dinner niya rito. Ako nga ang nag-entertain sa kanya at ang dami niyang tinanong sa akin tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Kung ilang taon ka na, kung may boyfriend ka na, at kung... Don't tell me na sinagot mo ang mga tanong niya. Nakapamaywang na putol niya sa sasabihin pa nito. Napakamot ito sa batok. Naku, nasabi ko sa kanya, Ma'am Sheena. Sorry ha. Huminga siya ng malalim. Next time, huwag ka na makikipagkwentuhan sa lalaking yon. Bakit naman, Ma'am Sheena? Mukhang mabait naman si Zeus Nagbabait-baitan lang yon. Sabi niya, saka tumalikod na rito. Bago magtanghalian ay tumawag sa kanya ang kanyang ina. Anak, sorry kahapon kung hindi ako nakapunta dyan ha. Anito sa kabilang linya. Alam ko naman na mas importante ang sugal kaysa sa akin Ngaling-ngaling sabihin niya rito. Mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ang sarili. She sighed. Okay lang, ma. Look, nagluto ako ng kare-kare na paborito mo. Dito ka na lang kaya kumain mamaya. May bisita kami ng papa mo, bago naming kaibigan. Para naman makilala mo rin. Pagkarinig sa ulam na binanggit nito ay nakaramdam siya ng gutom. Masarap magluto ang kanyang ina. Specialty nito ang kare-kare na paborito nila ng kanyang ama. Okay, dyan ako kakain ng lunch, sabi niya. Good, hihintayin ka namin. Naririto na rin mamaya si Ollie, yung kaibigan namin. Eksaktong 12:00 ng tanghali nang ihinto ni Sheena ang kanyang kotse sa garahe ng kanilang 2-story na bahay. Sa tabi ng kotse ng kanyang ama niya ay pinarada ang kotse niya. Napansin niya ang isang abuhing Toyota Corolla na marahil ay pagmamay-ari ng bisita ng kanyang mga magulang. Sa pinto pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang ina. Nasa 40 na ang edad nito pero slim at maganda pa rin ito. Malaki ang pagkakahawig niya rito. Kinintalan siya nito ng halik sa pisngi. Beautiful as always. Nakangiting sabi nito sa kanya. Thanks, ma. Tugon lang niya. Nariyan na sa loob si Ollie, yung bisita namin ng papa mo. Come.
Nabungara niya sa maluwang na sala ang kanyang ama. Matikas pa rin ang pangangatawan nito. Retired army ito. Kausap nito ang isang lalaking hindi rin nalalayo sa edad ng kanyang mga magulang. Gwapo ang lalaki at may mabait na mukha. Tumayo ang kanyang ama at sinalubong siya ng halik sa pisngi. "Kumusta ka na, anak?" "Mabuti naman po, Papa," tugon niya. Bumaling ito sa bisita. "Ollie, ito nga pala ang unika iha ko, si Sheena. Sheena, this is Ollie." Lumapit siya sa lalaki at nakipagkamay rito. "Kumusta po kayo, Tito Ollie?" Aniya rito. Tinanggap nito ang pakikipagkamay niya. Hindi maalis-alis ang pagkakatitig nito sa kanya. "Mabuti naman, Sheena. You're a very beautiful young lady." "Salamat po," aniya. "Dapat siguro ay dumiretso na tayong lahat sa dining room," anang kanyang ina. Sabay-sabay na tinungo nila ang dining room. Napansin niyang mabait si Tito Ollie habang kakwentuhan niya ito sa harap ng hapagkainan. Magaan na agad ang loob niya rito. Napag-alaman niyang isa na pala itong biyudo at walang anak. "Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon, Tito Ollie?" tanong niya. "I have my own business in Manila. Isang construction firm. Minamanage yun na pamangkin ko. So far, maganda naman ang takbo ng business." "That's good," sabi niya. "Sino po ang kasama ninyo sa bahay?" "Kasama ko lang yung 2 katulong ko na mag-asawa. But right now, narito ang pamangkin ko. Well, every weekend ay dumadalaw siya sa akin dito sa Batangas." Napatango siya. Pagkatapos nilang kumain ay nakapagkwentuhan pa muna siya saglit dito at sa kanyang mga magulang. Pasado 2:00 ng hapon nang magpaalam siya. Abala si Sheena sa pag-eestima sa 2 matandang guest na regular customer niya sa restaurant nang mapatingin siya sa gawin ng entrance door. Nakita niyang papasok doon si Zeus. Hindi niya napigilang hangaan ang kagwapuhan nito. He looked so blessedly casual sa suot nitong maong pants at puting t-shirt na may tatak na bench sa harap. Nakasuot ito ng puting rubber shoes. Napatingin agad ito sa gawin niya at nginitian siya. She tried to smile at him at muli niyang ibinalik ang atensyon sa 2 matanda. Nang makabalik siya sa counter, palihim siyang tumingin sa dako ni Zeus na nakaupo malapit sa dulo. Inaasistihan na ito ng isang waitress. 6:00 pa lang iyon ng hapon. Magmemeryenda kaya ito roon? Magdi-dinner ito ng maaga? O gusto na naman siyang kulitin? Pinilit niyang hindi ito bigyan ng atensyon. Napansin niya maya-maya na kape lang ang idinulot ng waitress dito. Tumaas ang isang kilay niya pero pinilit niyang wag tumingin sa mesa na inookupan nito. Maya-maya lang ay halos mapatalon siya sa pagkagulat nang biglang may tinig siyang narinig sa kanyang harap. "Hi, Sheena." Ang nakangiting anyo ni Zeus ang sumalubong sa kanya nang mag-angat siya ng mukha. "Hi," sabi niya sa pinapormal na tinig. "Busy ka ba?" "Yes." Lumungkot ng bahagya ang mukha nito. Saglit na tumingin ito sa suot na relo. Pagkatapos ay tumingin uli ito sa kanya. "Anong oras ka magiging free?" "What?" "Just tell me, Sheena, kasi gusto kong maghintay dito habang busy ka sa ginagawa mo." "Ano ba ang akala mo sa akin? Puppet mo?" "Hindi ko alam kung anong oras ako magiging free sa ginagawa ko eh." Pagkasabi niyon ay inabala niya ang sarili sa pagbabasa sa hawak na record book. "Will you be free after an hour?" "Bakit ba?" "Well, gusto kasi kitang yayain kumain sa labas eh." Nanlaki ang kanyang mga mata. "What?" "Hindi ko pa kasi masyadong nalilibot ang buong Batangas. Gusto ko sanang itry yung ibang mga restaurants dito. Yun ay kung papayag kang samahan ako." "Nek-nek mo. Saan ka nakakuha ng swerte mo?" "I'm sorry pero busy ako, Zeus." "I know, but I'll wait for you. I still have 2 hours.
Saka ako babiyahe pabalik sa Maynila. Napatayo siya. Bakit ako pa ang napili mo para sumama sa'yo? Because I like you. Halos ikayanig niya ang kaprangkahan nito. Hindi tuloy siya nakapagsalita. Matagal bago niya nagawang ibuka ang bibig. I'm sorry, pero hindi ako nakikipaglokohan habang nagtatrabaho. Hey, sino ba ang nakikipaglokohan? Tatawa-tawang sabi nito. Sumeryoso rin agad ito. Look, seryoso ako nang sabihin kong 2 hours from now ay babiyahe na ako pabalik sa Maynila. But before I go, gusto sana kitang imbitahing mag-dinner sa labas. Please? No! Matigas na tanggi niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Okay, I have to go now. Bye, Sheena. Tumalikod na ito at laglag ang mga balikat na naglakad palabas ng restaurant. Sinundan lang niya ito ng tingin. Seryoso kaya ang lalaking yon? Abangan ang susunod na kabanata.